Yun ang huli naming pagkikita ng apo. Ibinilin sa akin ang paghawak ng kampilan, pero hindi niya sinabi ang dahilan. Siguro, talagang nakalaan ng kampilan para sa ganitong pangyayari. Malamang alam ng apo, babalik ang mga nakalaban niya na naghahangad na basagin ng katahimikan ng mundo. Hindi lang yon, Mila. Ang hangad ng mga nilalang na yon ay ang mismong kampilan. Dahil isa ito sa 7 kagamitan ng mga bathala na pwedeng gamitin para wasakin ang dibisyon sa magkabilang mundo. Bakit naman nila gugustuhin na wasakin yung dibisyon sa pagitan ng dalawang mundo? Gusto nilang pagharian ng mundo ng mga tao, at upang mangyari yun, kailangang mawasak ang dibisyon sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng mga engkanto. At para magawa ang bagay na yun, kailangan nila ang 7 sandata ng mga batala, ang martilyo ni Mapulon, sibat ni Ribong Kilat, Kris ni Inaginid, karit ni Magwayen, tanikala ni Apo Adlaw, tungkod ni Mayari, at ang kampila ni Apo Lakay. Ito ang 7 sandata na kapag pinagsama-sama, makakabuo ng isang makapangyarihang bagay na maaaring makawasak sa dibisyon. At sa oras na mangyari yon, siguradong gugunaw ang mundo, tama? Tama, Mila. Hindi ko alam kung ilang sandata na ang napasa kamay ng kalaban o kung meron ba. Ang mahalaga, pangalagaan mo ng mabuti ang kampilan ng apo dahil sa oras na mapasa kamay nila ito, wala na tayong magagawa kung hindi antayin ang katapusan. Hindi ko hahayaang mangyari yon, Agos. Pangako yan. Wika ni Mila. Matapos ang tagpong iyon, lubusang naunawaan ng dalaga ang misyon ni Agos. Napagtanto din nito sa sarili na hindi biro ang responsibilidad na nakaatang sa kanya. Ngunit pilit nitong ipinapakita sa lahat ang katatagan. Sa loob ng ilang linggo, nanatiling payapa ang kapaligiran. Hanggang isang araw habang naglalakad pauwi ang dalaga mula sa eskwelahan, isang hindi kilalang babae ang lumapit sa kanya. Nakasuot ng kakaibang damit. May suot na kwintas na may imahe ng sarangay. Ikaw si Mila, hindi ba? Hindi mo lang alam pero matagal na kitang sinusubaybayan. Ang pangalan ko ay Adelpha, isa sa mga babaylang sumasamba sa dakilang sarangay. Wika ng babae. Ako si Mila. Pero ngayon ko lang narinig yung sama na yan . Paano kita pagkakatiwalaan? Tanong ni Mila. Sila ang mga babaylang sumasamba kay Ama. Mapagkakatiwalaan mo sila, Mila. Isama mo ang babaeng yan pauwi dahil nasa panganib ang buhay niya. Halika, sumama ka sa akin sa tahanan at doon mo ipaliwanag ang lahat. Tugon ni Mila. Dali-daling umalis ang mga ito sa lugar. Pagdating sa tahanan ng dalaga, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Adelpha. Bago ko simulan ng pagpapaliwanag, hayaan mo munang ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Adelpha, mula sa angkan ng mga babaylan. Ang dakilang sarangay ang aming gabay at siyang nagbigay ng impormasyon tungkol sa iyo. Wika ni Adelpha. Hindi ko alam na may nabubuhay pa palang mga babaylan, lalong-lalo na sa panahon na to. Pero anong may tutulong ko sa iyo? Tanong ni Mila. Nanganganib ang buhay ng aming angkan. Nagkasakit ang aming punong babaylan. Pakiramdam ko,
tila nawala ang patnubay ng dakilang sarangay. Napag-alaman ng ilan sa aming mga kasama na may isa pang sarangay na nabubuhay. Tugon ni Adelfa. Paano kayo nakakasiguro na ako nga yung hinahanap niyo? Tanong ni Mila. Hindi nagsisinungaling ang orang bumabalot sa'yo. Nararamdaman ko ang presensya ng nakababatang sarangay. Wika ni Adelfa. Mukhang hindi ka na makakapagtago, Agos. Maaari ka na magpakita. Wika ni Mila. Biglang lumitaw sa likod nito si Agos. Dali-daling tumayo si Adelfa at lumuhod sa harapan ng dalaga. Purihin ang dakilang bathala sa pagkakataong ito. Nasilayan ko ang dakilang sarangay. Napailing si Agos. Hindi nito inaasahan ang masusumpungan. Tumayo ka. Hindi ako karapat-dapat sa pagsamba niyong mga tao. Hawak ko lamang ang tagapagbantay ng kampila ng Apo. Wika ni Agos. Inalalayan ni Mila si Adelfa at pinaupo ng maayos. Ngayon ipaliwanag mo sa amin kung paanong nanganganib ang buhay mo. Tanong ni Mila. Isang pangkat ng mga kalalakian ang pumunta sa aming nayon. Pinapatay nila yung mga nakakatandang babaylan. Hinayaan nilang mabuhay ang aming pinuno para maging pain. Isa ako sa mga alaga ng punong babaylan at maswerteng nakaligtas sa pagsalakay. Bago ko umalis, ibinilin sa akin ng guro na hanapin ka, Mila. Ilang buwan na kitang sinusubaybayan bago ko napatunayan na ikaw nga ang dalagang tinutukoy ng aking guro sa kanyang pangitain. Pagpapaliwanag ni Adelfa. Anong pangitain? Alam mo, sa totoo lang Adelfa, naawa ko sa iyo Pero hindi ko maintindihan ang mga sinasabi mo. Pwede bang ipaliwanag mo ng mas malinaw? Tanong ni Mila. Biglang tumayo si Adelfa. Hinawakan ang dalaga sa magkabilang pisngi. Biglang hinimatay si Mila na kaagad namang nasalo ni Agos. Anong nangyari sa apo ko? Bakit siya biglang hinimatay? Hindi ko kayang sabihin sa kanya ang buong detalye dahil maaaring may mata at tenga ang mga kalaban sa paligid. Ito ang tanging paraan na nalalaman ko para ipaliwanag sa kanya mga nangyayari. Ilang minutong nakalipas. Muling nagising si Mila. Dali-dali nitong hinarap si Adelfa at nagsalita. Kailangan na nating umalis sa lalong madaling panahon. Kung hindi, marami pa sa mga kalahi mong papatay nila. Anong sinasabi mo? Sino nga alis? Milagros, tumigil ka. Hindi ka pwedeng umalis. Wika ni Mang Abner. Lolo, kailangan ko tong gawin. May misyon akong dapat gampanan kaya nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo sana akong pipigilan. Dahil sa oras na gawin mo yun, mas marami ang mapapahamak. At hindi naman ako makakapayag na isakripisyo mo ang sarili mo para sa kapakanan ng iba. Ligtas ka sa pamamahay na ito. Mananatili ka lang at walang mangyayari sa'yo. Hindi mo nauunawaan, Lolo. Oo, ligtas ako dito Pero hanggang kailan? Pasensya na, pero sa ayaw at sa gusto mo, kailangan kong umalis, Lolo. Dali-dali itong pumasok ng silid upang magbihis. Habang nag-aayos ang dalaga, ipinaliwanag ni Agos ang lahat sa matanda. Ang nakita ni Mila habang wala siyang malay ay isang pangitain. Paparating ang isang pangkat ng mga itim na mandirigma upang simulan ang daang taong plano ng pagwasak sa mundo. At anong kinalaman ni Mila sa lahat ng ito? Walang kamalay-malay ang aking apo Agos. Namumuhay kami ng simple bago ka dumating. Nagkakamali ka. Dahil simula pa lang ng isilang si Mila, nakatakda na ang kanyang kapalaran. Pinili ng mga bathala si Mila para sa isang mahalagang misyon
Ito ay pigilan ang maagang pagkawasak ng mundo. Wika ni Agos. Hindi na nakapagsalita si Mang Abner. Sa halip ay lumabas ito ng tahanan upang makapag-isip. Agos, nasan si Lolo? Naroon sa labas. Malamang pinag-iisipan ang mga sinabi ko sa kanya. Unawain mo na lang ang reaksyon ni Abner. Normal lang ito sa isang taong nag-aalala. Tugon ni Agos. Alam ko yun, pero Agos, nakita ng dalawang mata ko mangyayari sa hinaharap kapag hindi ko inarap ang labang ito. Walang ibang makakatalo sa mga kalaban kung hindi ang kapangyarihan ng kampilan. Wika ni Mila. Narinig ito ni Adelfa. Kampilan? Anong ibig mong sabihin, Mila? Nasaan ang kampilan ni Apo Lakay? Tanong ni Adelfa. Akala ko ba alam mo na ang tungkol sa akin? Hindi ba sinabi sa'yo ng guru mo ang tungkol sa sandata? Tanong ni Mila. Ang buong akala namin, nasa pangangalaga ng dakilang sarangay ang kampilan at kailanman hindi ito maaaring hawakan ng isang mortal. Maliban na lang kung… Napatakip ng bibig si Adelfa. Napagtanto, si Mila ang tagapagmana ng kapangyarihan ng kampilan. Tama ang iniisip mo, Alabay. Kaya hanggat maaari, huwag kang gagawa ng anumang ingay tungkol sa mga nalalaman mo. Maaring Hindi na natapos ni Agos ang sasabihin dahil biglang sumigaw si Mang Abner. Dali-daling lumabas ang dalaga. Nakita nito ang isang malaking nilalang na nakadamba sa matanda. Mabilis na tumakbo si Mila upang tulungan ito. Kaso nga lang huli na ang lahat. Dahil bago pa man siya makarating sa kinaroroonan ni Mang Abner, sinakmal ng nilalang sa leeg ang matanda. Inihagis ito papunta sa isang puno. Inilabas ni Mila ang kampilan at sinugod ang nilalang. Mabilis itong nakaiwas at nagpalit ng anyo. Tignan mo nga naman. Hindi pala ako mahihirapan sa paghanap. Nasa harapan ko na ang kampilan ni Apo Lakay. Mila, mag-iingat ka. Dahil sa makamandag na kuko ng taong yan. Isa siyang mandurugo, bahagi ng pangkat ni Raha Ituman. Wika ni Adelfa. Wala naman akong pakialam kung sino yung taong yan eh. Napahamak ang Lolo Abner ko dahil sa kanya. Tugon ni Mila. Sabay sugod papunta sa kinakatayuan ng kalaban. Inundayan ito ng taga ang lalaki. Kaso nga lang laking gulat ng dalaga. Sinalon nito ang talim ng kampilan gamit lamang ang dalawang daliri. Isang babae pala ang tagapagmana ni Apo Lakay. Ang akala ko, sinaginid lang ang babaeng may karapatang maging diwatang mandirigma. Wika ng lalaki. Huwag mong maliitin ang kakayahan naming mga babae. Wika ni Mila. Hinila nito ang kampilan. Nagulat ang lalaki. Hindi nito inasahan ang susunod na gagawin ng dalaga. Itinaas nito ang kaliwang kamay. Lumitaw ang isa pang kampilan. Tinamaan nito sa kanang balikat. Dahilan ng pagkakatapyas ng tenga at pagkaputol ng braso. Hindi ako makapaniwalang nasaksiyan ko ngayon ang isang kagaya ni Inaginid. Masaya ako dahil mauulit na naman ang kasaysayan. Wika ni Darius. Sisiguraduhin ko sa iyo ngayon na hindi na mauulit ang kasaysayan. Ang nakaraan ay tapos na. Nandito ka sa bagong yugto, bagong henerasyon. Wika ni Mila. Muling nagbago ng anyo ang lalaki at sinugod si Mila. Sa pagkakataong iyon,
Isang malaking aso na may 2 ulo ang nagpakita. Nang makalapit na ito ng husto sa dalaga, biglang hinarang ni Agos ang kanyang palakol. Tumama ang nilalang sa talim nito at nakuryente. Umatras ka, Mila. Hayaan mong ako ang lumaban sa kanya. Hindi, Agos. Sa akin may atrasong lintik na yan, kaya ako ang papatay sa kanya. Huwag kang magpapadala sa galit mo. Subukan mong huminahon bago pa tuluyang lamunin ng kadiliman ang puso mo. Tignan mo ang liwanag ng kampilan. Nanlaki ang mga mata ni Mila. Unti-unting nagiging itim ang enerhiyang lumalabas sa talim ng hawak niyang sandata. At dahil sa hindi nito nauunawaan ang nangyayari, umatras ang dalaga. Hinayaan si Agos na ang makipaglaban. Sumuko ka na, Darius. Alam mong wala kang laban sa akin. Napatay mo lang si Naginid dahil sa lasong itinanim mo sa kanya. Bago pa magsimula ang laban niyo, nilinlang mo ang diwata ng digmaan. Ang buong akala ko, makitid ang utak ng mga sarangay. Hindi ko alam na may taglay ka palang talino. Oo, nilason ko si Naginid dahil alam kong wala akong panalo sa kanya. Ginamit ko lang ang utak ko, sarangay. Kaya nga hindi ako nagpasakop sa mga tao dahil hindi ako mangmang na kagaya ninyo. Isa akong mataas na uri ng aswang. Bakit ako magpapagamit sa iba? Wika ng nilalang habang naglalakad paikot kay Agos. Wala akong pagsisisi na nakipagkaisa ako sa mga tao. Sila ang naging dahilan kung bakit nagkakaroon ng saysayang buhay ko. Ang uri nila ang nagpalaya sa aming mga sarangay sa pagiging alipin. Wika ni Agos. Tumawa ng nakakaloko si Darius. Muli itong nagbalik sa anyong tao. Nagpalaya sa pagiging alipin. Tignan mo nga ang sarili mo, sarangay. Isang dakilang nilalang na nakatali sa katawan ng isang dalaga. Ano sa tingin mo ang tawag dyan? Paano mong nasabi na lumaya ka sa pagiging? Biglang tumagos sa kanyang dibdib ang kampila ni Mila. Hindi ko alipin si Agos at wala kang karapatan na tawaging alipin ang kaibigan ko. Wika ni Mila sabay tarak ng isa pang kampilan sa katawan ng kalaban. Napalo dito. Kinuha naman ni Agos ang pagkakataon para pugutan ng ulo si Darius. Kusang loob kong ibinigay ang aking katapatan dahil nararapat siya para doon. Wika ni Agos habang pinagmamasdan ang katawan ng kalaban na unti-unting nagiging alikabok. Matapos ang laban ay pinunta ni Mila si Mang Abner na noon ay nakahandusay sa paanan ng puno. Ginagamot ito ni Adelfa. Kaso nga lang huli na ang lahat. Maraming dugo ang nawala sa matanda. Pasensya ka na, Mila. Kung hinadlangan man kita sa pagtupad ng iyong tungkulin. Ngayon mas nauunawaan ko na ang gusto mong sabihin. Nakakalungkot lang dahil wala na ako para batiin ka sa iyong magiging tagumpay. Hindi, Lolo. Mabubuhay ka pa. Adelpa, may magagawa ka, hindi ba? Wika ni Mila. Ginawa ko na ang lahat, Mila. Ngunit mismong katawan ng lolo mo ang sumuko. Pasensya ka na. Tugon ni Adelpa. Huwag kang mag-alala, Mila. Magpapahinga na ako. Sasamahan ko na ang nanay at tatay mo. Humayo ka. Tuparin ang misyon na nakaatang sa'yo. Huwag kang mag-alala. Dahil hindi naman ako mawawala sa alaala mo.
Patuloy akong mabubuhay sa puso't isipan mo, Apo. Wika ni Mang Abner. Matapos ay tuluyan nitong nalagutan ng hininga. Hindi pa ako nakakapagpasalamat sa lahat ng kabutihang ginawa mo, Lolo. Sa pagpapalaki sa akin, sa pag-aalaga. Ikaw yung tumayong magulang nung nawala sila tatay eh. Ikaw lang ang natitira kong kamag-anak. Kaya pakiusap lumaban ka. Adelpha, tulungan mo si Lolo. Napailing na lang ang sarangay. Dahil sa kabila ng pagiging malakas, wala siyang kakayahan na bumuhay ng patay. Ipagpatawad mo, Mila. Ngunit hindi saklaw ng kakayahan ko ang pagbuhay ng namatay. Hayaan mo nang makapagpahinga ang lolo mo. Alam kong magiging makasarili kung papakinggan ang sasabihin ko. Pero may mas mahalaga kang misyon na kailangang gampanan. Tumayo ang dalaga. Inilabas ang 2 kampilan at inabot kay Agos. Pasensya na, Agos, pero hindi na ako makakasama. Kayo na lang ang magpatuloy sa misyong sinasabi mo. Mila, sana unawain mo na ito ang batas ng kalikasan. Lahat ng simula ay may katapusan. Tama ka, Agos, pero hindi sa ganitong paraan. Walang kasalanan yung lolo ko eh. Wala siyang kakayahan para lumaban. Bakit hindi na lang ako? Hindi patas ang buhay, Mila. Kailanman hindi ito magiging patas. Lalo na sa mga taong kagaya ni Abner. Sila ang uunahin ng mga mapagsamantalang nilalang upang makalamang. Magpapaiwan ako dito para bigyan ng desenteng burol at libing si Lolo Abner. Umalis na kayo. Wika ng dalaga. Pero Mila, paano ang misyon mo? Paano ang mga kalahi ko? Umaasa sila. Kasama kita pagbalik sa aming nayon. Nilingon ni Mila ang dalagang babaylan at sinampal. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? O talagang makasarili ka? Nakikita mo naman yung sitwasyon, hindi ba? Umalis ka, Adelpha, bago pa tuluyang magdilim ang paningin ko. Wika ni Mila. Kung meron mang makasarili sa atin, ikaw yun, Mila. Oo, namatay ang lolo Abner mo at nauunawaan ko kung gaano kasakit yun para sa'yo. Ngunit isipin mo ang mga taong umaasa at nag-aantay sa'yo. Mila, hindi ka ilalagay sa ganitong sitwasyon kung hindi mo kayang lampasan. Kung ito ang gusto mo, sige. Bibigyan natin ng desenteng libing si Mang Abner. Ngunit pagkatapos nito, kailangan mong sumama sa akin para tuparin ang misyon mo. Tila natauan ang dalaga sa naging paliwanag ni Adelpha. Bahagya itong nakonsensya. Nagdugo ang labi ng dalagang babaylan nang sampalin niya ito sa muka. Matapos linisin at palitan ng kasuotan si Mang Abner, inihiga nila ito sa kanyang higaan. Doon ay nag-alay ng panalangin si Adelpha. Matapos ay inilibing na rin ang matanda sa mismong lugar kung saan nagkakilala ang matanda at si Agos. Magsilbi nawang huli mong hantungan ang lugar na ito, Abner. Salamat sa masasayang alaala na ibinahagi mo sa akin. Salamat sa masarap na lambanog at kakanin. Paalam, kaibigan. Wika ni Agos habang ibinubuhos ang isang sisidlan na puno ng lambanog sa bato na libingan ng matanda. Ano nang balak mo, Mila? Magpapaiwan ka pa din ba? Tanong ni Adelpha. Napagtanto ko na mali ang mga nasabi ko sa'yo, kaya sana patawarin mo ko. Tama ka, sarili ko lang ang iniisip ko eh. Nang piliin kong hindi sumama sa inyo at talikuran ang aking misyon. Pero ngayon mas nauunawaan ko na ang lahat. Hindi lang sa akin umiikot ang mundo. Agos, akin na ang kampilan. Wika ni Mila.
Inabot ito ng sarangay. Wag na wag mo itong bibitawan muli, Mila. Kung ayaw mong magtampo sa'yo ang mga kampilan. Matapos ang pag-uusap, nagpa siya ang pangkat na umalis. Naglakbay ang mga ito patungo sa kanluran kung saan naroon ang nayon ng mga babaylang kinabibilangan ni Adelpa. Kung titignan, hindi mo akalaing baryo ito ng mga taong may kaalaman sa sinaunang medisina. Napakapangkaraniwan ng kasuotan ng mga tao roon. Maliban na lang kay Adelpa. At ayon sa dalagang babaylan, nakasanayan niya na ang kasuotang iyon. Napatingin ng mga tao nang makita ang dalawang dalagang papasok ng nayon. Itinigil ng mga ito ang ginagawa. Dali-daling nagtipon para salubungin ang mga ito. Mabuti naman at nakabalik ka na, Adelpa. Siya na ba ang sinasabi ni Nanang Soyang? Wika ng isang matanda. Opo, Tandang Miling. Siya po si Mila. Kumusta po ang kalagayan ng guro? Naroon siya sa kanyang kuba. Medyo mabuti pa naman ng kalagayan. Pero siguradong mas mabuti ang pakiramdam niya kapag nalaman ng nakabalik kang tagapagligtas. Salamat po, Tandang Milang. Tutuloy na po kami sa kubo ni Gurong Sayong. Tugon ni Adelpa. Kaso nga lang pinigilan nito ni Tandang Milang. Teka, bakit hindi mo na kayo kumain? Siguradong pagod at gutom kayo mula sa mahabang paglalakbay. Makakapag-antay po ang pagkain. Kailangan malaman ni Tandang Soyang na nakabalik na ako. Mamaya na lang po kami kakain. Muling wika ni Adelpa. Matapos ay inaya nito si Mila na pumunta sa kubo ni Tandang Sayong. Bakit parang may kakaiba akong nararamdaman sa matandang yun, Adelpa? Parang tumatagos yung tingin ko sa kanya. Wika ni Mila. Mabuti at napansin mo, Mila. Ang katotohanan, hindi yun ang totoong Tandang Miling. Huwag kang magpapalata. Hayaan mong isipin niya na wala tayong alam. Wika ni Adelpa. Pagpasok nila sa kubo ng matanda, laking gulat ni Mila dahil wala doon ang sinasabing punong babaylan. Nasaan ang guro mo, Adelpa? Wala namang tao dito ah. Tanong ni Mila. Yun ay sa kadahilanan na wala naman talaga dito si Tandang Sayong. Makinig ka, Mila. Nasa ligtas na lugar ang aking guro. Ang lahat ng nakikita mo ngayon ay pawang ilusyon lang. Matagal nang patay si Tandang Miling. Isa siya sa mga nakakatandang babayla na kinitila ng buhay para magsilbing alay sa demonyong sinasamba ng mga sumalakay sa amin. Pagpapaliwanag ni Adelpa. Kung ganun, bakit dito mo kami dinala? Tanong ni Mila. Dahil dito natin makikita ang pinuno ng mga kalaban. Pero sa ngayon, magpatuloy muna tayo sa pagpapanggap. Pero huwag kang magtitiwala kahit kanino, lalong-lalo na sa mga nakakatanda. Wika ni Adelpa. Maya-maya ay lumabas na ang mga ito sa kubo. Nagkunwari silang nakausap si Tandang Sayong. Ipinagpatuloy ang pagpapanggap. Nagpunta ang mga ito sa isa pang kubo kung saan nakahain ang mga pagkain. Kumain na kayo, Adelpa. Hindi na masarap ang sabaw na sinumbalukang manok kapag lumamig. Wika ni Tandang Miling. Naupo ang dalawang dalaga sa pag at sa tapat naman nila ang matanda. Dito na kinumpronta ng dalagang babaylan ang nagpapanggap na kalaban. Mukhang masarap yung mga pagkaing hinain nyo ah. Bakit hindi natin anyayaan ang mga nakakatanda? Nako, Adelpa. Huwag mo nang alalahanin ang mga nakakatanda dahil kumain na kami. Para sa inyo ang lahat ng ito, kaya sige na, kumain ka, iha. Wika ni Tandang Miling. Tinapik ni Adelpa ang binti ng dalaga bilang hudyat. Tumayo si Mila. Inilabas ang isa sa mga kampilan.
Itinutok ito sa leeg ng matanda. Tatawagin mo ba ang mga nakakatanda o gigilitan kita ng leeg? Wika ng dalaga. Akmang kikilos na sana para sumugod ang nagbabantay nang biglang lumitaw si Agos mula naman sa likuran. Mamirmi ka sa kinakatayuan mo kung ayaw mong gawing kitang alikabok. Wika ni Agos. Pinatawag ni Tandang Miling ang nakakatanda. Nanlaki ang mata nang makita ang kalagayan ng matanda. Maaari niyong tanggalin ang balat kayo. Alam naming nagpapanggap lang kayo. Nasaan ang mga taga nayon? Anong ginawa niyo sa kanila? Wika ni Adelpa. Wala sila sa lugar na ito. Kaya nagsasayang ka ng panahon. Kung inaakala mong mababawi mo pa sa aming mga kamay ang baryong ito. Mukhang hindi mo yata narinig yung tanong ng kasama ko ah. Nasaan ang mga taga nayon at anong ginawa mo sa kanila? Wika ni Mila habang dinidikit ang dulo ng kanyang sandata sa leeg ng matanda. Halos mapasigaw ito dahil sa sakit. Alisin mo ang sandatang yan sa leeg ko. Nasasaktan ako. Magsasalita na ako. Wika ng tao na nagpapanggap na si Tandang Miling. Ibinaba ni Mila ang kampilan papunta sa dibdib. Isang maling galaw, mamamatay ang matandang to. Kaya wag na wag kayong magkakamali. Ngayon tanda, sabihin mo sa amin kung nasaan ang mga taga nayon. Tanong ni Mila. Kagaya nga ng sinabi ko, wala na dito ang mga taga nayon. Dinala sila ng ilan sa mga kasama namin sa lugar kung saan nakahimlay ang mga buto ni Rahay Tuman. Tugon ng matanda. At anong gagawin niyo sa mga tao? Bakit niyo sila dinala doon? Tanong ni Adelpa. Hindi pa ba malinaw sa iyo ang gustong mangyari ni Gustavo? Nais niyang buhayin si Rahay Tuman. At sapat na ang kaluluwa ng mga taga-nayon bilang alay. Kahit ano pang gawin mo, Alabay, hindi mo na mapipigilan ang muling pagkabuhay ng aming Panginoon. Sino yung sinasabi niyang Gustavo? Tanong ni Mila. Siya ang nagmamay-ari ng lupaing tinatayuan natin ngayon. Talagang walang kasing itim yung buto ng taong yan eh. Muling wika ni Adelpa. Anong balak mong gawin ngayon? Tanong ni Mila. Kailangan nating pigilan ang gagawin ni Gustavo. Dahil sa oras na magtagumpay siya, muling lulukubin ang kadiliman ng mundong ito. Tugon ni Adelpa. Medyo marami ang mga kasama nilang nag-aantay sa labas ng kubo. Sa tingin mo, kakayanin mo bang makipaglaban sa kanila? Tanong ni Mila. Mila, wala akong ibang kaalaman kung hindi ang manggamot. Tugon ng dalaga. Ngunit nang iangat nito ang tingin, napagtanto ni Adelpa na hindi siya ang kausap ni Mila. Walang sinabi ang bilang ng mga kalaban sa labas kung ihahambing sa mga nakalaban ko noon. Kaya bilisan mo, Adelpa. Magpasya ka. Wika ni Agos. Dinampot ni Adelpa ang kutsilyong nakalapag sa mesa. Walang pagdadalawang isip na ginilit ang leeg ng matandang nagpapanggap na si Tandang Miling. Sa oras na lumabas tayo dito, paniguradong kukuyugin tayo ng mga tao, kaya maganda ka, Mila. Wika ni Adelpa. Naunang lumabas ang dalagang babaylan, bitbit ang ulo ng matanda. Ipinakita nito sa mga tao ang hawak. Isa-isang nagbago ang anyo ng mga ito. Napapaligiran sila ng isang pulutong ng mga aswang. Naglakad si Mila papunta sa tabi ni Agos. Inilabas ang dalawang kampilan. Iniampas naman ni Agos ang kanyang palakol. Nagpakawala ng napakalakas na sigaw.
Sinugod ang mga kalaban. Nagsipagtalsikan ang bawat matatamaan ng sandata ng sarangay at ang mga nadadako kay Mila. Kung hindi nahati ang katawan, nagiging pera-peraso ang mga ito at tuluyang nagiging abo. Hindi makapaniwala si Adelpha sa nasasaksiang bangis ni Mila sa laban. Kung titignan ay hindi makikita sa pangangatawan nito ang taglay na kakayahan. Balingkita ng katawan ng dalaga. Medyo matangkad at sa unang tingin, aakalain mong ito yung tipo ng babae na hindi makabasag pinggan. Pero hindi akalain ni Adelpha na walang kahirap-hirap siyang nakikipaglaban sa mga aswang. Ilang sandali pa ay tuluyan na nilang naubos ang mga kalaban. Nakatayo ang dalaga sa ibabaw ng tumpok na mga patay na aswang. Sa isang hambalos lang, tuluyang naging abo ang mga ito. Ibang klase talaga ang husay mo sa pakikipaglaban, Mila. Sana natutunan ko rin yan noon eh. Wika ni Adelpha. Maniwala ka sa akin, Adelpha. Hindi mo gugustuhin magsanay kung paanong makipaglaban. O ano na ang susunod na plano? Tanong ni Mila. Mag-aantay tayo. Ngayong gabi ang unang pag-aalay ni Gustavo at hindi siya magsisimula hanggat wala ang kanyang mga tauhan. At dahil naubos niyo silang lahat, siguradong magtataka si Gustavo dahil walang dumating. Tugon ni Adelpha. Kung gayon, may oras pa para magpahinga. Medyo napagod ako sa laban eh. Wika ni Mila. Itinusok nito sa lupa ang kampilan. Naupo sa tabi ni Agos. Sabay sandal ng ulo nito sa braso ng kaibigan. Ilang sandali lang ay nakatulog na ang dalaga. Ibang klase talaga ang lakas ni Mila. Ngayon parang alam ko na ang nasa pangitain ni Tandang Sayong. Wika ni Adelpha habang pinagmamasdan si Mila. Malaking responsibilidad ang kaakibat ng lakas niyang taglay. At sa kabila nito, isa pa rin siyang dalagang nagnanais ng payapang pamumuhay. Ito ang totoong dahilan kung bakit niya tinanggap ang pangangalaga sa kampilan ni Apo Lakay. Matapang si Mila at alam kong likas ito sa kanya, Agos. Isang bagay na hindi ko tinaglay. Punong-puno ako ng takot at agam-agam, lalo na sa paggawa ng mga pasya. Kabaliktaran ko talaga si Mila. May pagkahangal ang dalagang ito. Kung minsan nagdudulot ng kapahamakan sa kanyang sarili ang mga pasyang ginagawa. Pero sa uli, nagagawa niya itong lusutan. Magpahinga ka muna, Adelpha. Ako na ang magbabantay sa paligid. Tugon ni Agos habang binubuhat ang tulog na si Mila. Dinala niya ito sa isang kubo at doon pinagpahinga ang dalaga. Nakaupo sa labas nito si Agos habang masuring nagbabantay. Ilang oras ang nakalipas, nabalot ng kakaibang katahimikan ng paligid ng mga sandaling iyon, bagay na ipinagtataka ng sarangay. Buti naman tumahimik yung paligid. Sana lang magpatuloy ang ganitong kapayapaan. Huwag kang magpapalinlang sa kapayapaang ito, Adelpha. Dahil sa oras na tumahimik sa kalagitnaan ng unos, isa lamang ang ibig sabihin. Nasa loob ka na ng mata ng mismong bagyo. Maganda ka. Gisingin mo na si Mila. Paparating na ang puwersa ng mga kalaban. Wika ni Agos. Maya-maya nagpakita mula sa bukana ng nayon ang mga kalaban. Bakit, Agos? Anong nangyayari? Nandito na pala sila. Nakapagpahinga na ako, kaya simulan na natin. Wika ni Mila sabay labas ng sandata. Sandali lang, Mila.
Huwag kang magpadalos-dalos. Hindi ko nararamdaman ang lakas ng kalaban at pansinin mo ang bilang nila. Wala sa hanay ng mga yan si Gustavo. Mag-iingat kayo dahil ang 4 na taong yan ay purong sinaunang aswang. Wika ni Adelpa. Sinaunang aswang? Anong ibig sabihin nun? Tanong ni Mila. Sila ang mga lahing pinagmula ng mga aswang sa kasalukuyan, ang mga hanagob. Wika ni Agos. Kaunting kaalaman. Ang mga hanagob ay sinasabing ang pinakamatandang lahi ng aswang. May kakayahan silang higit na mas malakas kaysa sa mga gabunan. Itinuturing din silang mga bathala ng ilan pang mas mabababang uri. May kakayahang maglakad at magpalit ng anyo sa ilalim ng tirik na araw. At ang lakas ng bawat isa sa kanila, katumbas ng 10 mandirigma. Hindi biro ang lakas ng mga aswang na yan, Mila. Malayo sila sa nakalaban natin. 10 mandirigma ang katumbas ng bawat isa sa kanila. Isa lang ang ibig sabihin nito. Nagsimula na si Gustavo sa ritual. Kahit wala ang kanyang mga tagasunod. Mila, ang mga aswang na yan matagal nang patay. At ang muli nilang pagbabalik, nangangahulugan, nililinis nila ang dadaanan ni Raha Ituman. Kung nandito lang sana si Raha Balinsusay. Wika ni Adelpa. Sino naman si Raha Balinsusay? Alam nyo, naguguluhan na ako eh. Wala akong kaalam-alam sa mga nangyayari. May mga tao pa kayong binabanggit na hindi ko namang kilala. Wika ni Mila. Raha Balinsusay, ang kaisa-isang mandirigma na tumalo sa mga hanagob. Ngunit hindi na natin siya maaring asahan dahil wala na ang dakilang Raha. Oh, wala na pala eh. Bakit pa kayo humihiling? Tayo ang nandito ngayon. Wala nang ibang haharap sa mga yan. Bakit hindi muna natin subukan para malaman natin? Ayan ka na naman sa padalos-dalos mong desisyon. Mila, sa pagkakataong ito, hindi na biro ang kinakarap mo. Alam ko, Agos. Anong gusto mong gawin ko? Tumakbo tayo at magtago. Hindi natin malulutas ang problema sa ganung gawain. Alam kong mahirap ang laban na to. At malamang, wala akong panama sa kahit isa sa mga yan. Pero kailangan ko yung gawin eh. Ito ang kapalaran ko, Agos. Kung yan ang pasya mo, sige. Tatayo ako sa tabi mo hanggang sa huli. Wika ni Agos. Inilabas nito ang kanyang palakol. Naghanda sa pakikipaglaban. Habang naglalakad papunta sa kanilang kinaroroonan ang 4 na hanagob, nagsalita ang isa sa mga ito. Tignan nyo mga kasama. Isang sarangay at 2 babae ang umubos sa mga sakop natin. Hindi ko alam kung ano nangyari pero walang natira sa kanila. At teka, ano yung hawak mo munting binibini? Kung hindi ako nagkakamali, yan ang kampilan ni Apo Lakay. Wika ng isa sa mga kalalakian. Tama ka. Yan nga ang kampilan ng Apo. Mukhang hindi na natin kailangang hanapin ang isa sa 7 sandata ng mga bathala. Bilisan mo, Hilario. Tapusin mo na ang laban nang makapagpahinga na tayo. Wika ng isa sa mga kasama. Huwag kang magmadali, Amang. Hayaan mo muna akong makipaglaro sa mga bago nating kaibigan. Wika ng lalaki na tinatawag ng mga kasamang Hilario. Naglakad ito papunta sa kinakatayuan ni Mila. Kaagad itong hinarangan ni Agos gamit ang kanyang palakol.
Ngunit sinalo ito ng lalaki at itinulak palayo. Tumalsik sa malayo si Agos. Kinuha naman ni Mila ang pagkakataon para umatake. Tinaga nito sa balikat si Hilario. Nagawang putulin ang kamay. Kaso nga lang, tumubo din pabalik. Anong problema? Hindi mo ba magamit ng maayos ang kampilan? O natatakot ka lang sa akin? Wika ni Hilario. Sabay bigwas kay Mila. Tumilapon ang dalaga palayo. Mabuti na lamang ay nasalo ito ni Agos. Gaya ng sinabi ko, Mila, hindi natin sila maaring labanan ng harapan. Masyadong malakas ang mga yan para sa'yo. Alam ko, Agos. Kaya nga naghahanap ako ng paraan para matalo ang lintik na yan. Napakayabang. Siguradong may kainaan yan, di ba? Ito ang unang beses kong nakaharap ang mga hanagob. Kaya hindi ko rin masasabi kung meron nga ba silang kainaan. Isipin mo kung paano silang natalo ni Raha Balinsusay. Sigurado kung may kainaan sila. Yan ang alam ng Raha. Yun ang kailangan nating alamin. Tugon ni Mila at muli itong sumugod. Gaya ng dati, nagawa niyang sugatan si Hilario. Ngunit kusang naghilom ang sugat nito. Ano bang ginagawa mo? Hindi mo pa rin ba napapagtanto na hindi ako kayang patayin ang kaperasong bakal na yan? Mag-antay ka lang. Sigurado kung pagsisisihan mo ang pagpunta mo sa lugar na to. Mamaya lang, hilingin mo na ibalik ka na lang sa hukay. Wika ni Mila. Nagtawa na ng malakas ang mga kasama ni Hilario. Hindi alam ng mga ito na unti-unti nang nahanap ni Mila ang kahinaan nila. Agos, anong sandata ang ginamit ni Raha Balinsusay ng talunin niya ang mga to? Kampilan. Tama, Mila. Iisa lang ang maaring makapatay sa mga hanagob. Ito ay dugo mula sa babaeng usa. Adelpa, meron ka bang tinatago na ganong sangkap? Wala, Agos. Pero ang mga sibat sa kubo ni Tangdang Sayon, naitubog sila sa dugo ng babaeng usa. Dali-daling tumakbo si Adelpa papasok sa kubo ni Tandang Sayon. Kinuha ang mga sibat. Sabay-sabay itong hinagi sa direksyon ni Mila. Dahan-dahan naman, Adelpa. Kamunti ka na ako dun ah. Teka, para saan ang mga sibat na to? Itinubog sa dugo ng babaeng usa ang dulo ng mga sibat na yan. Lason para sa mga hanagob. At yun ang ginamit ni Raha Balinsusay upang patayin ang mga lahi nila. Wika ni Agos. Binitawan ng dalaga ang dalawang kampilan. Hinawakan ang mga sibat. Tumakbo papasagod sa kanya si Hilario at nang medyo makalapit, ibinato ng dalaga ang sibat na direktang tumama sa puso ng kalaban. Mabilis na dinampot ni Mila ang kampilan. Pinugutan ng ulo si Hilario. Nanlaki ang mga mata ng kalaban nang makita nilang hindi nagbalik sa dating anyo si Hilario. Anong nangyayari? Hilario, tumayo ka dyan. Mga walang ya kayo. Anong ginawa niyo? Tanong ng isa sa mga kasama na nagngangalang Amang. Gusto mong malaman? O sige, sasabihin ko sa'yo. Halika, lumapit ka dito. Tugon ni Mila sabay dampot ng sibat. Gaya ng inaasahan, tumakbo papunta sa kanya si Amang. Gaya ng unang ginawa ng dalaga, ibinato nito ang sibat na tumama naman sa leeg ng kalaban. Muli itong hinila, itinarak sa dibdib ni Amang. Napalo dito habang nakatukod ang hawakan ng sibat sa lupa.
Walang pagdadalawang isip na pinugot ng dalaga ang ulo, sabay hagis sa kinaroroonan ng dalawa pang kasama. Sabihin niyo ang mensahe ko kay Gustavo. Sabihin niyo, paparating na ako. Dinampot ng mga ito ang ulo ni Amang at Hilario, sabay karipas ng takbo palayo. Ang akala ko ba, katumbas ang 10 tao ang lakas ng mga yun, bakit nagtakbuhan? Hindi makapaniwala si Adelpa na maging ang pinakamalakas na lahi ng mga aswang nagawang talunin ng dalaga. Malaking sampal para kay Gustavo ang nangyari. Hindi niya akalaing magagawa mong talunin ang kanyang mga tauhan. Hindi pa dito nagtatapos ang laban, Agos. May nararamdaman ako Merong kakaiba sa kampilan. Bakit parang unti-unti silang bumibigat? Tanong ni Mila. Tinignan ni Agos ang talim. Napansin ang kakaibang liwanag na nilalabas nito. May ilang bagay akong hindi nasabi, Mila. Ano yun, Agos? Tungkol ba sa kampilan? Oo. Sa tuwing makakapatay ka ng mas malakas na nilalang, hinihigop nito ang kanyang kapangyarihan at nadaragdagan ang taglay na lakas ng may tanga nito. Mabuting bagay ba yan, Agos? Magandang bagay ito, Mila. Maaari mong pakawala ng malakas na puwersang naiipon sa talim. Mukhang magagamit natin to mamaya. Halika na, sundan natin ang mga aswang na yun. Wika ni Mila. Naunang maglakad si Adelpa dahil siya ang nakakaalam kung nasaan ang himlayan ni Raha Ituman. Ang himlayang iyon, ito ang nagsilbing kulungan ng Diablong Raha. Ginawa ang lugar na yon para hindi makalabas ang masamang espiritu na nagkakanlong sa kanyang katawan, at sa oras na mabuksan ito, yun na ang simula ng katapusan ng mundo. Pagpapaliwanag ni Adelpa. Habang naglalakad ang mga ito, hindi kalayuan sa nayon ng mga babaylan ang himlayan, kaya mabilis nilang narating. Punong-puno ng masasamang enerhiya ang lugar, na ang pakiramdam kong nakatayo ka malapit dito, parang nasa harap ng trangkahan ng impyerno. Nakakatakot naman ang lugar na to. Wika ni Mila. Oo, Mila. Nagsimulang magbago ang anyo ng lugar. Simula nang madiskubre ito ni Gustavo. Inakala niyang may mga nakatagong yaman dito kaya walang pagdadalawang isip niyang kinalkal ang Raha. Pagpapaliwanag ni Adelpa. Kung ganun, pinakawalan pala ng damuhong yun ng Diablo. Humanda siya dahil sabay ko silang ililibing. Pag-uusap ng dalawa. Kapansin-pansin ang pagpapahuli ni Agos na tila may kung anong kinakatakutan. Agos, may problema ba? Kanina ko pa napapansin na parang balisa ka. Wala naman, Mila. Nagbabalik lang sa akin ang alaala ng digmaan. Natatakot akong maganap muli ang bagay na ito. Tugon ng sarangay. Naalala ng dalaga ang kaganapang ipinakita sa kanya ng kaibigan. Sa digmaang iyon, nagbuwis ng buhay ang kanyang ama. Ipinapangako ko sa iyo na hindi na mauulit ang kaganapang iyon, Agos. Kaya magtiwala ka sa lakas nating dalawa. Kaya nating lampasan ng magkasama. Wika ni Mila habang nakahawak sa kamay ni Agos. Naglakad ang mga ito papasok sa mismong himlayan at dito nadat na nila ang walang lamang kabaong. Nahuli tayo. Tanging mga bakas lang ni Raha Ituman ang naiwan. Wala na si Gustavo. Talagang nagtagumpay siya sa pagbuhay sa Raha. Wika ni Adelpa.
Sana man natin nahanapin ang taong yun. Hindi mo siya kailangang hanapin, Mila. Nakalimutan mo ba? Hinahanap nila ang 7 sandata ng mga bathala. Sila ang kusang lalapit sa iyo. At yon ang kailangan nating antayin. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Mamaya lang, darating na mga engkantong itim na nagbabantay sa lugar. Wika ni Adelpa. Ikaw ang bahala, Adelpha. Hindi ko naman alam ang lugar na to eh. Tugon ni Mila. Dadaling ko kayo sa lugar kung nasaan si Tandang Sayong. Pansamantala ligtas tayo doon eh. Siguradong matutuwa ang aking guro kapag nakita ka. Wika ni Adelpa. Matapos ang pag-uusap, umalis na ang 3 sa lugar. Pasan-pasan ni Agos si Mila dahil nakatulog ito sa kalagitnaan ng paglalakbay. Labis na pagod ng pisikal na katawan ng nararamdaman ni Mila. Nauunawaan ko yan dahil hindi angkop ang kanyang pangangatawan sa ganitong uri ng gawain. Wika ni Adelpa. Nagkakamali ka. Talagang antukin lang si Mila. Mahilig siyang matulog sa likod ko. Palagi niya yung ginagawa lalo na nung kabataan. Talaga bang sa'yo lumaki si Mila? Oo, Adelpa. Simula 2 taong gulang pa lang si Mila. Magkasama na kami. Kaya masasabi kong kilala ko ang batang ito. Tugon ni Agos. Maya-maya lang ay huminto si Adelpa. Nakaligtaan na dadaan sila sa mataong baryo. Hindi maaaring makita ng mga taga roon ang anyo ni Agos. Agos, kaya mo bang magbago ng anyo? Dadaan kasi tayo sa maraming tao eh. Hindi ka naman pwedeng maglaho habang natutulog si Mila. Walang problema, Adelpa. Kaya kong mag-anyong kalabaw. Tugon ni Agos. Nagpalit ng anyo ang nilalang. Isinakay sa likuran si Adelpa habang hawak-hawak ang humihilik na si Mila. Ibang klase talaga kung kumilos tong si Mila, parang lalaki. Ang ganda pa naman. Kung mag-aayos lang siguro ng katawan to, siguradong maraming magkakagusto sa kanya. Paanong may magkakagusto? Mas brusko pa yan kaysa sa totoong lalaki. Maging sa pananalita ganun din. Kaya malabo yan, Adelpa. Maya-maya sumikat ang araw at nagising si Mila. Nagulat ito. Nakasakay siya sa isang kalabaw habang hawak sa bewang ni Adelpa. Anong ginagawa natin dito? Nasaan si Agos? Maraming salamat sa pakikinig mga kabayan. Comment #upload mo na yan kung gusto nyong ilapag na natin kaagad ang episode 3, ang last episode.